Kinatin makaroon si Reverend Carlos Borja, International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. Iyan mo makaroon sa Super Radio, nag-abot mo niya sa Aklan, at nagbisita mo niya sa Super Radio. Mangutahan na kita karakana kay Reverend Borja, kung ano mo raan ang pamanawon, no? Dahil mo ko na isang monghe. Okay. Reverend Borja, may ay niya agakong sino. Magandang umaga po sa inyo. Good morning rin. Oo. Magandang umaga sa lahat ng taga-Kalibo. Actually, I'm a monk from International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines na may mga center all over the world. Nandito ako sa inyo, mag-stay ako dito ng siguro mga 1 week or 1.5 weeks. And magbibigay ako ng mga magagandang mga pananaw tungkol sa spiritual na buhay. Kami yung mga monghe na nagtatravel ng buong Pilipinas. Actually, I just came from Rojas City. Sa Rojas, in-interview rin ako sa kanilang cable channel, sa Channel 4, ni Dali Buday. So, itong monghe na ito ay magpapalaganap ng magandang balita tungkol sa spiritual life. Bakit monghe? Ano yung monghe? Ang monghe... Diba meron namang tinatawag ng mongha? Ano yung connecting? Ang monghe, just like pag pupunta kayo sa Iloilo, may tinatawag na Trappist dyan sa Jordan. So, yung mga monghe na yun ay hindi sila lumalabas. Ang dalawang klase kasi ng monghe, yung lumalabas at saka hindi lumalabas. Ang mga monghe sa Trappist, hindi sila lumalabas. Ang tawag doon, active, inactive. Samantalang kami, mga aktibo kami, lumalabas kami, nagpapalaganap ng magandang balita. Kami ay nag-mission para ipalaganap ang spiritual na buhay. Ang mongha naman ay ang tawag doon sa mga mongha, yun ay yung mga babae. Nag-aayuno sila na nakakulong na hindi sila lumalabas. Kami mga monghe, kami ay lumalabas. Ang tawag sa amin, aktibo na monghe. Aktibo na monghe. Ano yun? Saan kayo kumukuha ng pondo niyo para ginagastos niyo para lumabas kayo, para magsabi mo, mag-share ng magandang balita? Ang aming organization ay nagpapalaganap ng sa buong mundo. So, yung mga namin, we are funded by our organization. At marami rin ang tumutulong sa akin, sa aking mission. Ako pala si Reverend Carlos Borja. I've been a monk for almost 40 years. Na maraming bawal. Kami mga monghe, yun ang pagkakaiba sa mga ibang monghe. Kami mga monghe ay maraming bawal. Number 1, no intoxication. Bawal sa amin ang uminom ng kape, soft drink, alak, at saka mga drugs. Number 2, no illicit sex. Kami mga monghe, bawal sa amin ang mag-asawa. At saka mag-isip lang ng masama, kasalanan na yun. Ang kami mga monghe, sagrado ang buhay na nagpa-practice ng celibacy. Walang connection sa illicit sex. So wala talagang as in... Yes, pag mag-isip ka ng masama, para ka na rin nag-sex ng actual na yan. Kaya nga, ito yung pangalawa. Pangatlo, no gambling. Bawal sa amin ang sugal. Maski loto, yung nagsusugal tayo na akala natin, alam na natin lahat. Pinanganak tayo dito na wala tayong alam. Kailangan, ang dapat natin pag-aralan, ang spiritual na buhay. Kasi darating araw, maski presidente ka, lawyer ka, engineer ka, lahat ng iyong mga kaalaman, maski architect ka, maski doktor ka, hindi mo madadala ito sa kalangitan. Hindi mo pwedeng sabihin na, ito ang diploma ko, doktor ako, lawyer ako. Lahat ng mga kaalaman na material, kasi dalawang klase ng kaalaman, yung tinatawag na spiritual at saka material. Relative truth at saka absolute truth. Ang relative truth ngayon totoo, bukas hindi na totoo. Hindi mo pwedeng sabihin, ako doktor, ito ang aking diploma. Pag namatay tayo, hindi natin mag-present yung diploma natin. So bilang mga monghe, Reverend Borja, anong ginagawa niyo? Yun na nga, yung sinabi ko sa iyo, no intoxication. Okay. Anong ginagawa niyo? Maglilibot lang kayo? Wala kayong yung Kaya nga kami missionary. Kaya gusto kong tapusin yun. Number 3, yung sinabi kong no intoxication. Number 4, no meat, fish, or egg. Maski seafood, hindi kami kumakain. Wala kaming karapatan pumatay kahit lamok, ipis. Hindi kami makakagawa kasi ang Panginoon lang ang dapat pumatay. So kami mga monghe, hindi kami pwedeng pumatay. Kaya nga ang kinakain namin, puro gulay. Hindi kami kumakain ng karne, isda, itlog, baboy, manok. Kasi ayaw namin gawain na simenteryo ang aming tiyan.
ang lahat ng patay, pag nilagay mo sa tiyan, ginawa natin sementeryo at tiyan natin. Pero ang gulay, may buhay rin yun, pero ang gulay pwede mong itanim. Sa pagtatanim ng gulay, pwede mong itanim ang kamatis, bawang, sibuyas, at saka pwede mong itanim ang lahat ng may buto. Pero ang karne, hindi mo pwedeng itanim ang manok. Kaya nga kami, sagrado ang buhay. Hindi kami kumakain ng mga may buhay. Katulad ni St. Francis sa Bible, maski si St. Francis de Assisi, isang santo yan, na iniwan niya ang kayamanan niya na mundok siya, pero ang kinakain niya lang, puro gulay. Sabi niya, pag namatay ako, huwag niya akong lagyan ng bato, ay ng unan, kundi bato. So, very humble kaayo. So, ang point ko dyan, even St. Francis de Assisi, siya isang Katoliko na talagang pinalaganap niya ang vegetarianism, na hindi siya pumapatay, kundi ang kinakain niya dugos ng hanila. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na St. Francis de Assisi, hindi siya vegetarian. E nasa Bible rin yan, Genesis 1:29-30, pag i-check ninyo, sabi sa Bible na ang ating dapat pagkain ay luntian na nanggagaling sa lupa. So, hindi talaga ka makain na Yes, tingnan mo ako. Kahit ilang taon na ako, 53 years old, hindi ako kumakain ng karne, isda, itlog for almost 40 years. Pero buhay pa rin ako. Araw-araw ako nagmimisyon, naglalakad, maghapon, walang kain, pero malakas pa rin. Ang pagkain namin sa gabi lang. Hindi ka kumakain na sa umaga? Sa umaga, pwede kang mag-almusal. Kaya ang almusal mo lang mga prutas. Kailangan tayo kumain ng gulay. Kaya ang tao madaling mamatay kasi ang kinakain patay. Pag ang kinakain patay, madaling mamatay. Tingnan mo si Fernando Po Jr. Nahilo, natulog, nakonsume, natalo sa eleksyon. Hindi niya nakayanan yung kanyang pagsusubok sa buhay. Ang nangyari, namatay. Kasi kain ng patay. Kain ng mga matataba. Kaya nga, naputulan siya ng ugat sa ulo, naatake sa puso, kaya namatay. Kaya pag ang kinakain patay, madaling mamatay. Wala akong sinasabi sa inyo na huwag kayong kumain ng karne, pero ang pinaka-importante, kumain ng gulay, kasi ang gulay pampahaba ng buhay. Ano yun? Ano yung lasa nun kung walang... Masarap ang lasa. Ganito lang yan. Actually, maraming tinatawag na vegetarian food, yung mga veggie meat. Instead na, halimbawa, gumawa ka ng menudo, imbis na ilagay mo doon yung karne, ilagay mo doon, pareho pa rin ang procedure, igigisa mo pa rin, pero hindi kami gumagamit ng bawang sibuyas kasi aphrodisiac ito. Unang-una, ang bawang sibuyas, ito ay hindi maganda sa katawan kasi unang-una mabaho. Unang-una sila mga bumbay, ang baho ng katawan. Mabaho ang kilikili, pati utot, pati bunganga. Kasi kain ng mga sibuyas. Kaya kami mga monghi, instead na sibuyas, ang alternative namin doon, luya. Ikinigisa namin sa olive oil, corn oil, pagkagisa, ganun pa rin ang procedure, lalagyan ng kunting paminta, ikikisa mo yon pero walang betchin, lagyan mo ng kamatis, pero walang sibuyas, bawang. Pagkatapos, igigisa mo, ang procedure, maglalagay ka rin ng tomato sauce kasi kung gagawa ka ng menudo. Pero ang pinakahalo nung kung wala kayong veggie meat dito, ang gagawin mo, yung tokwa, pwede mo nang ihalo yun. Pwede na yung vegetarian na menudo. Masarap na yun. Unang-una, menos gastos pa. Pangalawa, hindi ka pa ma-high blood. So, Reverend Dabora, no, talagang inaano mo yan, sinusunod yun talaga, hindi pwedeng hindi. For 40 years, I'm doing that. Kaya nga, makikita mo, hindi lang ako dito na i-interview sa lugar ninyo, sa Manila, sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, nanggaling rin ako doon, in-interview nila ako, maski dyan sa Roja City. I just came there, I just arrived yesterday. In fact, nabighani sila, kasi ngayon lang sila nakarinig ng ganitong mga monghi na hindi kumakain ng mga may buhay. Kaya kami... Lahat ng kinakain niyo buhay. Buhay. Ang ibig sabihin ng buhay, yung mga gulay. Pero yung patay, kasi lahat ng mga kinakain natin, pinapatay. Can you imagine, ikaw kaya itali ko, pagkatapos kuha ko ng kutsilyo, patayin kita, tapos kainin kita. Hindi maganda yun, di ba? Kaya nga, dapat sa pagkain ng tao, nakita natin yung mga ipin natin, pantay-pantay. Hindi naman tayo layon eh. Yung leon, pag kumain sila, puro karne ang kinakain nila, kasi yung kanilang pangil ay para lang sa mga karne. Tayo ay may pantay-pantay na mga ngipin. Pag nakita ninyo ako sa personal, napakaganda ng ngipin ko. Kasi may edad na ako. Kasi hindi kami kumakain ng patay. Kasi ang ngipin natin, ito ay prone para sa pagkain ng gulay. Ngayon ang tao, nabibighani. Sa umpisa, pag hindi nyo pa ako na-interview, hindi nyo maintindihan kung ano yung aming pananaw. Kaso lang, pag na-interview nyo, maintindihan ninyo na ito pa ng tao na ito, maraming pananaw. Kaya nga, we cannot judge the book by its cover.
So, Reverend, ngayon po, dito po kayo sa Kalibo. Yes, yes, yes. Ano gagawin nyo dito? Maglilibot kami, mamamahagi ako nitong support the food distribution program at saka may mga life insight ako. Ang unang-unang life insight ko, Oo, maganda yan. 7 rules to be happy. Ngayon magpapasko, kaya ang tao nagiging unhappy kasi hindi nila isa masunod yung 7 rules to be happy. Number 1, never hate. Bakit ang tao madaling mamatay? Kasi laging nagagalit. Isang example, si Fernando Poe Jr. nagalit kasi natalo sa eleksyon. Kaya namatay siya. Sa sobrang galit niya, yun ang ikinamatay niya. Number 2, don't worry. Huwag mangungutang ng hindi kaya para makatulog sa gabi. Galing ako dyan sa palengke, ang tao malungkot kasi walang pambayad ng utang. Kasi nag-uulan. Kaya nga ang tao, kaya nga hindi nagiging masaya kasi maraming utang. Kaya kung gusto mo maging masaya, huwag kang mangutang. Mangutang ka lang yung kaya mong bayaran. Kung hindi ka makakatulog sa gabi kasi na-insight ka kasi marami kang utang. Number 3, live simply. Mamuhay ng simple para maging maligaya. Ang tao, kaya hindi nagiging maligaya, nagiging unhappy kasi hindi siya masatisfied kung ano nandiyan sa kanya. May bagong cellphone, gusto bumili pa ng cellphone. Kung gusto mo maging maligaya, kailangan mamuhay ka ng simple. Pangatlo, expect little. Ganun rin. You've been satisfied what you have. Kasi ang tao hindi maging satisfied. Mayroon na, kailangan another pa. Kaya nga, nag-hunker ng marami, kaya nagiging unhappy. Number 5, give a lot. Tumulong sa mga mahihirap. Kasi pagtulong, kahit hindi ka humingi ng kapalit, may blessing yan. Kasi ang tao masyadong maramos, gahaman. Pag namatay, walang madala, kahit isang buhok. Kaya kami nagpapakalbo kasi kahit isang buhok wala kang madala. Ano talaga yan? Kaya kayo kalbo? Ganito po kami. Kinakalbo kami, unang-una sign of vanity. Pagkalbo ka, ang tao natatakot sa'yo, unang-una baka sabihin kriminal ka. Pero hindi totoo yun. Kasi ang mga munghi, mababait po. Kaya kami kinakalbo kasi it's a sign of vanity. Number 6, always smile. Wow. Ang tao hindi tumatawa ngayon kasi maraming problema. Unang-una maraming bayaran. Bayaran sa tubig, bayaran sa tuition fee. Ngayon magpapasko, lahat ng tao, ang ibig sabihin ng Pasko, gastusan. Pero hindi talaga ito ang Pasko. Ang ibig sabihin ng Pasko, para maging maligaya ka, magbigay ka na walang kapalit, yun ang tunay na Pasko. Number 7, best of all, stay in love. Ang tao, hindi natututunan ng tunay na pagmamahal. Ang stay in love, that means unang-una Diyos, pangalawa ang pamilya mo, pangatlo na lang yung negosyo. Dahil, kahit anong successful mo, sabi nga, may 3 kasabihan. Family life minus God is not complete. Business minus God is not complete. Education minus God is not complete. Kahit anong success mo sa buhay, pag wala kang Diyos, ang buhay mo ay 0. 1 plus 1 equals 2. Pag idinagdag mo sa buhay mo ang Diyos, kumpleto na ang buhay mo. Kaya ang tao hindi maging masaya, maski sa Bible nakalagay, what is a man profit if he gain the whole world, but if you lost your soul? Kung mawala naman yung espiritu mong may buhay, useless rin. Nanay, tatay, kapatid, lola, kaibigan, tulungan ka lang pambili ng kabahong. Walang ibang tutulong sa iyo ang Panginoon pag namatay tayo. Kaya bakit hindi mo ibigay ang buhay mo sa Diyos? Yung mga monghe ba, Reverend Borja, Katoliko? Ang religion ko, Katoliko. Ang birth certificate ko, Katoliko. Pinanganak ako dito sa Pilipinas na Katoliko. Yun ang religion ko. Hindi ko babaguhin ang religion ko. Kaso lang, kami mga monghe, may organization kami na nagpapalaganap ng magandang balita at nagpapalaganap ng mataas na antas ng spiritual life. Ito ay ang International Pure Bhakti Yoga under the International Organization. Itong organization na ito ay non-sectarian. Pag sinabi mo non-sectarian, naniniwala kami na iisa lang ang Diyos. Ang araw mo at saka ang buwan ko pareho lang. Maski iglesia ka, Muslim ka, Katoliko ka, pagdating ka, pagdating sa kamatayan, hindi mo pwedeng sabihin na ako lang ang Katoliko, kami lang ang masisave. Ako lang ang iglesia, kami lang ang masisave. Kami lang mga Muslim ang masisave. Hindi ganun yun. Ang tayong lahat ay anak ng Diyos. Iba-iba lang ang paniniwala. Kaya nga, ang buhay namin ay non-sectarian. Pag sinabi mo non-sectarian, universal. Naniniwala kami na isang Diyos, huwag tayo mag-away-away sa pamamagitan lang ng religion. Lahat tayo anak ng Diyos.